Okay, good morning mga kamungkil, no? So yan, wala nang si mungkil, wala nang kialam sa sarili, no? Update tayo dito mga kamungkil sa ating bagong project na kung saan pang 9 days namin trabaho dito, no? Sa bagong project. So ganun pa rin mga kamungkil, renovation pa rin tayo. Dito talaga yung lagi kong masasalamuhang project. Malimit ng project ko na makapag-start ako mula layout talaga. Kadalasan renovation. Isa sa pinakamahirap na trabaho. Right, araw po tayo ng Sabado. So ang trabaho ko ngayon mga kamugil. Prepare ako ng pista, no? Para sa mga kasama ko sa trabaho. Sasahod tayo mamaya. While dito may nagluluto na. Ito yung na-injured mga kamugil na hindi mo na nagtrabaho. Relax mo sa trabaho pero patuloy pa rin yung sahod. So dito mga kamukil, patuloy yung magsisira ng existing na roofing nitong bahay na to. So ito yung bagong roofing natin, no? Yan na yung forma niya. So hindi pa nakikita yung kagandahan niya. So, abang-abang lang mga kamukil. So, samantalan dito patuloy yung ating pagpapaganda dito sa pinakaharap, hindi dito sa loob. Yung mga tinanggal na mga framing ng kisame, pati electrical, no? Kanina ang umaga, ito muna yung trabaho ko. Binaklas ko yung electrical para safety yung magtatanggal nitong mga dating kahoy sa nabubong nitong bahay na to, no? Ginamit nilang pangparlina. Tapos patuloy pa rin. Bunog! Diba yung bunog eh. Sila yung nakatuka, dalawa sila mga kamukil, nagsisira nitong pinakaunang framing. Pati roofing nitong bahay, sila yung dalawa nakatuka magsisira. So ngayong araw na to, Sabado, matatapos nila to dito. Ano? Unti-unti na siyang luminis. So yan na po yung ating level ng ating magiging bagong ceiling nitong bahay na to. Hindi nagkausap kami ng may-ari. Change material yung ating ceiling dito. Instead na PVC, nag-ship siya sa piping board. So tayo isang trabahante, lagi tayong susunod kung ano man yung kagustuhan ng may-ari, no? Maliban na sa structural mga kamukil, uulitin ko talaga sa inyo, hindi nyo ako pwedeng diktahan sa materialis pagkadating sa structural, no? Pero pagdating sa mga interior, kayo po yung sinusunod ko, no? Magre-react lamang po ako kung hindi po maganda yung inire-recommendan yung materialis, no? Nagagamitin ko para sa interior. Dyan lang po ako magre-react. Pero kung sa tingin ko naman wala siyang anong tawag nito, wala siyang masyadong disadvantage kung yun yung ating gagamitin at mapapakinabangan nyo ng mahabang panahon, po ako lagi akong sumusunod, no? So yun po yung aking ugali bilang isang hands-on foreman contractor, no? So yan, dito yung sitwasyon natin dito sa loob. So ito lahat mga kamukil, maglalagay tayo. Itong runner na to, may mga ilalagay pa tayong runner dyan sa pinakagilid na kung saan dun lalapat yung ating mga framing ng ating ceiling. Palibot po yan, kung nakikita nyo wala pang mga runner yan para sa ating ceiling. So maglalagay pa tayo dyan. Lilinisin ko muna ito lahat para dito na kami magtrabaho sa loob. Malinong na, hindi na kami mabibilan sa araw. Kasi kung napapansin nyo, alas 10 pa lang, tirik na rin yung araw. So dito sa harapan, silang dalawa din yung nakatuka, no? Kami sana ni Jimmy, dalawa ngayon magpa-partner. Pero inasikaso ko tong ano namin, pansahod, no? Mamaya. Tingnan natin doon sa pinakalabas. So ito na yung forma niya ng mga kumuilo. Naumpisa namin to kahapon. Dito hanggang dyan lang. Oh, maganda na, ang linis. Tapos yung wire dito, no? Nilalagyan ko kaagad ng electrical yan para sa ilaw. O dito hahabol na lang ako ng isa. Importante malagyan sa perimeter. Total madaan ko naman dun sa loob, sa pinakataas. Saka ko na siya huhulugan ng wire dyan kapag forma na to. Ang linis na. So itong nakikita nyo, may kisame tayo sa taas. Pagdating dito, yan, nakikita nyo butas siya, no? Magkikisame din ako. Pero balang araw, yung pinakaplano namin ni ma'am dito, itong pader na to, ito na yung magiging wall ng buong bahay na to. So ready to preparation na naman yan pagka matuloy na yung plano na yan. Usa na lang tayong didikit dyan sa taas.
At meron pa tayong ilalagay dyan para pangkakapitan nitong ating wall. Pero nakaprepare na yan. Lahat na plano ko na yan mga kamukil. Yung wall na nakikita nyo ngayon, titibagin yan balang araw. So ang mangyayari dyan, itong pader na to, ito na yung magiging walling niya. Para makukuha niya na yung space na natitira dyan mga kamukil. Pati ito sagad na to, gagamitin to ng may-ari dito. So nakaplano na to lahat. So while hindi pa matutuloy yung plano na yon at hindi masagwanting nandito sa labas, magsisiling muna ako dito. So magiging double ceiling siya. May ceiling tayo doon, may ceiling din tayo dito. Ganda ng kombinasyon ng kulay mga kamukil. Dalawang kulay yung pinagpilian namin, white at saka ito ang ipapartner namin sa gray. Sabi ko kumo na masyado yung white Lahat na lang sumikat itong ganito, cladding tsaka pagagater. Lahat na lang nakikita natin pagka gray, white talaga yung ipapartner So inibga ko naman siya. Sabi ko sa kliyente natin, although nakakahiya man dahil halos lahat ako na lang yung pinapadesisyon, pati sa mga kulay. Sabi ko sa kanya, pati kulay ma'am, ako pa rin yung padidesisyon ninyo. Nakakahiya po sa inyo bilang isang kliyente. Sana kayo naman po yung magdidesisyon, kasi pagdi-design ng roofing sa akin, halos lahat sa akin. Hindi naman ako yung titira dito. Ang gusto ko sana, kung ano talaga yung bukal sa puso ng kliyente ko, yun yung aking susundin. Pagdating sa mga kulay, basta interior design. Pero hindi maiwasan talaga si kliyente dahil mataas na rin yung experience ko sa paggagawa ng bahay. Kaya minsan ako yung pinadesisyon niya Lalo na dito sa bahay na to, pangalawang bahay niya na tong ni-repair ko, dahil wala siya dito sa Pilipinas So pag matapos to, pasalamat mga kamukil. Okay na sa akin Hindi na mababayaran ng pera yan. Ang pasasalamat para sa akin. Kasi kung hindi tayo honest mga kamukil sa ganitong klaseng trabaho, imagine niyo, wala dito yung may-ari. Pwede kong dayain, pwede kong lukuhin yung may-ari dito. Mahal ko lang yung trabaho ko At uulitin ko, ayaw kong hihiga yung pamilya ko, yung anak ko, yung asawa ko sa malambot na kama na galing sa hindi magandang gawain. Di baling hihiga kami sa papag, at least pinaghirapan ko lang, pinagpaguran ko lang yung ibinigay ko sa pamilya ko. So ayan, panigurado ako kahit hindi pa to tapos, ang nararamdaman ni kliyente ngayon masayang masaya dahil kahit nawala siya, napapatrabaho o nakikita niya na yung kanyang pinaghirapan dun sa ibang bansa sa pamamagitan sa pagtitiwala sa atin. Kaya papasalamat ako sa mga taong ganyan na may nagtitiwala pa rin sa atin, mga construction worker Kaya kung may sa mga kabaro kung manggagawa katulad nito, huwag natin sayangin yung pagkakataon. Yun din na siyang gumanda. So mamaya mga kumukil sa ganyan, papunta dun itong gilid na to, magkakaroon pa rin yan na ceiling. Kung napapansin nyo, yung awang dyan yung dyan dumadaan yung kulukoy na yan magiging konkrito yan Papile tayo ng CHB dyan para siya yung hahawak ng ating mga poste na tubular upang magiging matibay kahit naka-wheel dyan sa mga deform bar sa dating pundasyon ng poste na yan sa bahay na yan, tutulungan pa rin natin, susuportahan natin na magiging matibay yan laban sa hangin. Right, so ito yung mga sinira namin. Napapansin nyo, marami yung sinisira namin sa loob pero maliit lang yung nakatambak dito kasi itong mga kahoy na to mga kamukil, nakaplano na din to sa amin ni kliyente na gagamitin din namin sa iba pa niyang mga property gaya ng farmhouse niya, magagamit pa to. Dito ko siya nilalagay. So pagkatapos ng trabaho nito, kung ano man yung pwedeng ibibinta namin, purpose para malinisan ng kunti kahit papano dito. Tapos bago ako mag withdraw dito sa Iligan, kailangan may deliver ko muna to kung saan niya to ipapadeliver na property niya So isa sa ko para alam ko, nakakahasil kapag ka nandun ka sa ibang bansa at wala kang mapagkakatiwalaan na tao dito sa Pilipinas. Kaya lubos-lubusin ko na para mabawas-bawasan kunti yung stress niya doon. Basta lagi kong sinasabi sa mga kliyente ko, tiwala yung kailangan ko May mga panahon na mag-failure man ako, tulad ng pagbibigay sa mga resibo. Minsan hindi ko maiwasan maiwaglit ko yung ibang mga resibo. Talagang yun yung isa sa mga
kakaharapin kong problema kasi hands-on din ako mga kamukil eh. Minsan naiwaglit ko talaga yung mga ibang resibo. Dahil nagtratrabaho din ako dito sa project, lalo na pagka-structural, no? Ako mismo yung bumabanat. Yan na, no? Napapansin nyo, naglagay na si Jimmy ng 45 natin na moldings. O pag masagad na yan ngayon mga kamukil, kahit dyan lang maganda na yan tingnan. Mamayang hapon update pa tayo